Guys, part 2 na po di siya. Pero, kini siya nga part 2 is Tagalog version. So, kailan na ako ikasulti guys. Ako, gamay na doon kong followers. Pero, kung mo-follow mo sa ako, dako kayo nagpasalamat, diba? So, Tagalog version tayo guys. Okay, ganito yan. Yung part 1 natin, ay ano ko na, i-upload ko na. Ito ang part 2. So, ito lang masasabi ko sa lahat guys na, ano talaga, talagang nasa era tayo na tayong mga tao ay dapat na ay pagbigyan ng pansin, di ba? Kasi ganito kasi yan eh. Kasi kung ang napakalaki na mga mainstream media o napakalaki na kumpanya or kung sino yung mga tao na nasa highest ano na sila position o sa ranko o kung ano man, kung ba guys, ganito yan eh, ano sila eh, they can control, di ba? Kaya nilang kontrolin yung yung mga tao na yung bang the way how they think and the way how to say, di ba? Think and say. So, ang pinakamalaki na mainstream media, ano talaga, guys, yung bang, di ba sinabi ko sa una ko na video na ang pinupush nila na modelo ay talagang hindi kaya ng mga society, lalo na yung mga common society, yung mga hard worker ba, lalo na sila, hindi nila kaya yung pinupush ng media na ang minumodel nila is celebrity, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling mag-act. Tapos, pinupush pa rin nila na they're making good money, millions of money kung famous sila or popular sila based on their talent, abilities, at saka based sa kanilang kagandahan, at saka yung napakagandang katawan. Tapos, pinupush pa nila na model na kung mayaman ka o rich ka, ganito, kaya mong bilhin ang mga yung mga original na mga mahalin na mga bag or mga watches, di ba? Tapos, tayo namang mga ordinary people, na tayong mga tao, mga common hardworking people, ibang nakatingin tayo na na-hypnotize tayo ba? Ibang tayo na manipulate tayo, na-hypnotize tayo na hanggang napakaganda nila. Di, ang appreciation natin sa kanila ay napakataas. Tapos, ang tingin natin sa sarili natin ay hindi natin kaya. Hanggang ganito lang tayo, wala tayong magagawa kasi wala tayong ganyan na aspekto sa sarili natin, di ba? So, yun ang hindi maganda na for so many years na tayo, na-dissolve tayo sa ganyang push na propaganda or advertising na tayong mga tao ay parang hanggang, parang we are just enough lang tayo sa ganito, yung enough lang ba? So, maganda na lang guys, kaya pag nakita ko yung social media na talagang nagkalat na, tapos nagtutulungan ang mga tao sa follow to follow, tapos umasenso or nag-increase ang followers nila, ang tingin ko guys ay parang proud ako sa kanila na ganyan ang ginagawa nila as a community pa. Na parang siya, napansin mo ba parang they're helping each other, na para umangat, hindi sila yung, yung hate, hindi ayaw nila mag-follow dahil ayaw nila yung ganyan, mga ganyan. Guys, kailangan talaga na hindi kayo magpili. Kailangan talaga na honest lang talaga kayo sa mga followings nyo, na totoohanin naman ninyo na kung mayroong mag-follow din, di ba? Ganyan talaga. So ito lang ang ika-add ko sa part 1 na video ko. Ito pangalawa ito na talagang iba ang era ngayon. Hindi lang ito nangyari sa Pilipinas. Buong to kasi parang global ito eh. Parang global ito na kailangan talaga na mayroong equality kasi parang hindi equal eh. Parang ang daming naghihirap. Tapos kukunti lang yung naging milyonaryo, naging bilyonaryo, tapos sila yung may control ba? Halimbawa, meron din silang community, di ba? Meron silang community na we are the community of like hardworking individuals, di ba? Tapos yung mga billionaires naman, meron din silang community na the only party the same type of people, rich, famous, di ba? Mayaman, bilyonaryo. Isang party din sila. Tapos meron din isang party, yun bang pag hindi ka, yun bang ibig mong sabihin na gusto kang mag-join sa kanila, gusto kang maging katulad nila, pero parang hindi ka worth it dahil sabihin na meron ka bang ganito, meron ka bang ganyan, meron ka bang ganito, this group is not for you kasi hindi mo sila ka-level, di ba? Para kasi ganyan ang pinupush na propaganda guys mamaniwala ko dyan sa mainstream media. So, ito lang video to, additional lang to sa first video ko na I'm so glad and happy na yung mga tao ay nag-build silang community para umangat ang followers nila din, di ba? Kasi at least si Meta or si Facebook or si YouTube, at least tumutulong sila sa mga tao. Sana naman na ipapatuloy din ang yung tulong nila sa mga tao ba? Hindi lang yung may kakayahan, yung alam mo yung pinupush na commercial na maganda ka, matalino ka, may talent ka, ganyan. Ikaw lang yung maging umaasenso. Tapos pag ordinaryo ka, hindi ka masyadong malaking tsura, yung mga katawan mo hindi proportion, parang you have no chance na umaangat, di ba? Parang ganyan na advertising ang pinalabas kasi for so many years. Kaya ngayon medyo ang mga tao ay nagsama-sama, nagtutulungan kasi sa community, nagtutulungan na umaangat. So, nakikita naman natin talaga sa social media na maraming mga ordinary hardworking people na talagang umaangat sila dahil sa work hard nila na meron pala silang sariling talent na kailangan din talaga i-appreciate yan. Kasi yan eh, natural being nila yan eh. Yung ba parang born sila na ganyan na yun ang talent nila eh. Hindi lang yung career or profession na kailangan ka mag-aral dahil para meron kang edukasyon, meron kang utak, hindi naman sa ganyan kasi importante
talaga din ang education, pero pag yun ang i-advertise, i-commercialize mo sa mga tao na parang wala kang own talent pa since born, parang ano din parang kawawa din mga tao pag hindi mo sila bibigyan ng chances na mag-ano sila yung mga i-uplift mo yung nila, yung natural talent nila, yung inborn talent talaga nila. So guys, ganito lang sa akin na kung I'm so proud sa sistema na follow to follow. Para maganda yan. Pero kung meron kayong ibang sistema na maganda din para lumaki yung yung followers mo, halimbawa yung follow to follow at saka yung mga maglagay ng mga reels, continuous lang yung pagpo-post sa mga content nyo. Kung meron pa kayong ibang mga comment lang sa below, sabihin para naman magdagdag sa akin kaalaman dahil gusto ko rin na katulad ng iba eh. Sino ba naman gusto na mayroong mga followers, di ba? Maganda din yan. Alam ko hindi talaga basta-basta mahirap talaga mag-create o mag-isip ng content. Pero iba talaga ang magtutulungan din. Kaya yun, magtutulungan talaga na kung makamit yung matataas na yung mga followers, at least parang tulong na rin yan sa bawat isa, yung mga, lalo sa mga sa hardworking individuals, yung tayo ba yung nasa baba, di ba nasa baba tayo guys na nagdagtutulungan kasi common society, like parang parang may kahulugan kasi na parang ang tingin ko is na meron talaga din power ang society. Meron ding mga hindi magandang mga pangyayari ngayon, pero at least yung mga pangyayari ngayon nagbibigay yan nagbibigay din ng paano yan kukontrolin based on the law, di ba? Yung mga may policy, kasi kailangan talaga ang public policy. Napaka-importante kasi ang public policy para naman madisiplina ang mga tao. Pero hindi naman sabihin natin na ang mga tao walang may disiplina noon. Hindi naman sa ganun. Kasi alam mo, mahirap kasi noon, hindi bang very quiet ka, pero underneath that quiet things, ay talagang hindi natin alam na merong corruption na pangyayari. Hindi natin alam. At least nagbigay ng kaalaman sa mga tao na what is really meant a government service, di ba? Yung gawin bang politiko or gawin bang society needs, di ba? Kung ano yung kailangan ng mga tao. So, at least alam ng mga tao na may sistema na ganyan, at least na-wake up sila, na-awaken sila. So, sa akin lang yan guys, yung mga social media na follow to follow, tapos ng mga content creators, at least nakakatulong talaga yan sa bawat isa na mayroon silang extra kinikita. So, hopefully na tayo lahat ay yung ganyan. Kasi ako naman guys, gusto ko yung ganyan follow to follow. Pero, nag-create ako ng video ngayon dahil I'm so proud din na may community na ganyan na nagtutulungan ang mga tao, di ba? Para din sila na umasenso. So hanggang dito lang guys, ito yung part ako, meron akong part 1 diyan. Different ito hindi ako naka-record ako ngayon para hindi yung mag-mix yung part 1 at saka part 2. Hanggang dito lang guys, and thank you.